i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng other person. Ito na naman. Ito yung ginanon ko, di ba? Ito ulit. Mga meant to be talaga. Naisama yan. So, ano to? Well, curious ka sa kanya. Mukhang nagpaparid ka sa mga tarida o gumagamit ka ng spiritual people para alamin ang mga bagay-bagay na hindi mo alam tungkol sa person mo. Pero ang tingin ko kasi kayo pa okay naman, nag-uusap naman kayo. Ngayon, dito sa other person, kung ito man ang kwento mo, na yun nga, kayo pa rin at in contact pa rin kayo, hindi kayo no contact, kundi in contact pa rin. So, nag-uusap pa rin kayo. Kasi kayo pa rin. Dito sa other person, well, ang dating kasi sa akin, ginagayuma to, literal, ng other person. Itong person mo, para matali na siya, may rope para matali na siya permanently sa kanya. So, kung ikaw, gumagamit ka ng spiritual people para alamin ang mga bagay-bagay na gusto mong alamin tungkol sa person mo. So, sabihin natin, kung di ka man literally nakikipag-communicate sa mga spiritual people, ay nanonood ka ng mga ganito. Tarot reading, o kung ano-anong divination, astrology, para, yun nga, makibalita tungkol sa person mo. O para alamin ang mga sikreto niya. Ewan ko, parang baliw yung isa sa kanila, more like yung other person siguro. Kasi, bakit kailangan niya pang gumamit ng spell? May ginagawa siya ditong magic. Para lang hindi siya iwan. Ang tanong, ikaw ba ang orig? O ikaw ang kabit? So, gamit tayo ng tarot para mabilis. Etong may kodigo. Pero wait lang. Akala ko may natirang card Wala na pala. Ito. So, orig ka ba? Yes or no? No? So, ikaw palang kabit. So, ang bida sa kwentong to ay kabit. Okay? At itong baba yung orig. Malamang baliw na talaga yan. O sabihin natin nababaliw na o nasa bingit na ng pagkabaliw.
naloloka na, parang ganon. Kakaisip, kaya ayan. Magamit na siya ng mga kung ano-anong spell. Oh, who knows? Baka lumalapit din siya sa mga spiritual people. Pero sa case na to, baka sa witch. O sa anyone na marunong sa magic. Magic potion, elixir, o elixir. Elixir pala yun. Elixir. Ano nga mabasa dun? Elixir. At elixir. Ano pa ba? Spell. Subliminal music. So, ganyan. O candle magic. O kung ano mang magic yan. Ngayon. Anong feelings ng orig sa potion mo at feelings ng potion mo sa orig niya? So, dito yung orig. Dito yung potion mo. Ano to? So, ang dating sa akin, current feelings ng orig dyan sa potion mo, gusto niya nga magkaayos sila. Kaya nga gumagamit na siya ng mga kung ano-anong magic o spell. Para layuan ka na. At mabuo yung relasyon nila o pamilya. Pero kayo pa rin, di ba? Ayun ang ang kanyang desisyon. Actually, nakikibalita nga siya dito. Pumupunta siya kung saan-saan para makibalita sa potion mo. O sabihin natin, pumupunta siya sa kakilala niya, magulang, kapatid, para lang makichismis. Siguro para alamin kung kayo pa ba o hindi na. Kasi bukod sa gumagamit siya ng magic spell, siguro gusto niyang alamin kung nagwo-work ba ito o kung anong effect sa kanya. Kaya nakikibalita siya sa iba kung may nasasabi ba yung potion mo sa ibang tao na kakaiba. Pero kung magkasama kayo, gusto niyang puntahan yung potion mo. O sabihin natin, kung nasan man yung potion mo, gusto niyang puntahan. Gusto niyang dumikit. Pero case to case basis. Kung long distance, parang ang dating gusto niyang puntahan sana. Pero kung imposible, sabihin natin abroad yan, malabo, 'di ba? Pero napapaisip-isip siya na makita o sabihin natin pauwiin. O siya yung pumunta mismo. Yung magkita ba sila? Parang gano'n. Dito sa potion mo naman,
Anong feelings niya dyan? Well, ang dating sa akin, nagpapakatatag siya. Kasi, alam niya sa sarili niya, mahirap yung connection nilang dalawa. So, nowadays, nahihirapan yung person mo. Siguro dahil nasasakal siya sa person mo o masyadong overprotective, overbearing. Kaya, ayun, problemado yung person mo dyan sa orig. Kasi ewan ko, nababibe niya rin siguro na may ginagawang kung ano-ano yung orig sa kanya. Pero ewan ko, parang ang dating mukhang nagkakalabuan sila o nagkakaproblema. Pero more like, nasasakal. Nasasakal yung person mo dyan sa orig na para bang gusto niya ng pagbabago. Anyways, anong future ng connection na to? So, future nino? Future mo o future nila? Sila na lang at dahil sila naman ang bida dito. Ang future ng connection nila. Oh, may potential dito na sumabog. May bulkan tayo. May potential na magalit. Malamang yung orig. Siguro malalaman niya na kayo pa rin. Pero tingin ko, kahit na yun nga, malaman ng orig yung relasyon nyo, mananatiling matatag pa rin yung mga yan. Siguro sa una lang, galit, maghihiwalay, magkakabalikan pa rin yan. Tingin ko. O who knows, baka iwan ka na ng person mo. Kasi ang ganda nung dalawang code na to. Lighthouse. Tapos Acorn. Ang tingin ko, kung sakali nga na sumabog yung galit ng orig, wala nang ibang choice yung person mo kundi iwan ka na for good. Ang pipiliin niya ay itong orig. Pero kung ito siguro napunta dito, baka maghiwalay na sila. Sila yung maghihiwalay for good. Pero nauna yung Vulcan. Tapos huli itong Acorn. Alin man sa dalawa, kahit ito napunta doon, sila pa rin sa bandang huli. Pero kung ito nga ay napunta doon, more like maghiwalay sila. Pero hindi Hindi ganun yung nangyari dito. Anong advice sa iyo? Kuha tayo ng araw na to, bihira ko magamit to. Laki kasi. Saka ang haba ng mensahe dito. Kaya gagawin ko na lang siyang pang-advice. So, advice sa iyo. O, diba? Ang laki. Ang laki nung card.
Eight of emotion. You feel a deep longing for something meaningful in your life, in your heart. You know that there's more out there waiting for you in the world. It may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other important changes. Do what's right for you and seek out your magical new life. Eight of Cups kasi yan. Di ba ano yan? Walking away card. Na para bang advice sa'yo. Hanapin mo kung ano ba talagang gusto mo. Hanapin mo kung ano yung tingin mo ay para sa'yo. Kasi mukhang di talaga para sa'yo yan. Yung person mo dahil nga may sabit. So parang dating iwan mo na yan at hanapin mo ang totoong para sa'yo. Sabi nga dito, in your heart you know that there's more out there waiting for you in the world. Alam mo naman sa sarili mo na may iba pa. 'Di ba? Na possible na baka makatuluyan mo. Kaya lang dahil mahal mo tong person mo, hindi mo magawang mag-let go at hanapin tong Mr. Right o yung true soulmate mo na para bang in-encourage ka na iwan mo na yan. Toxic naman yung connection nyo at may sabit, di ba? Sabi nga dito, it may be time to switch careers, move to a new home or city, or initiate other important changes. So, important changes na yan ay yung umalis ka na sa connection na yan. Yan sa connection mo sa person mo. O kung may pera ka, lipat ka na ng bahay o city. Pero grabe naman kung career. Change ka ng career. Who knows? Kung magka-workmate kayo, di ba? At ayan nga, napapa-trouble. So, para maiwasan mo yan, ay mag-iba ka na ng work. O who knows? Pwede rin naman kasing ang blessing napaparating once na ma-let go mo na tong person mo, ay magkakaroon ka ng bagong bahay o bagong career o may magandang pagbabago na maaring paparating sa iyo. Sabi nga, do what's right for you and seek out your magical new life. So, gawin mo lang daw kung anong sa tingin mo ay tama para sa iyo. At hanapin mo ang magical new life. So, di ba? Ang haba nung message. Tinagalog ko lang. Kasi yung iba ay yun nga, hindi nakapag-aral o hindi marunong mag-Tagalog. Kasi kalimitan o karamihan sa mga nanonood dito sa mga video ko ay matatanda na. So, kaya kailangan ko mag-adjust. Kailangan Tagalogin. Pero minsan, hindi ko alam kung tama ba yung Tagalog ko. Pero sana naintindihan ng iba. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa person mo, at sa orig. So, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Scorpio ulit o Scorpio, Cancer o Cancer. Ulitin ko. Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Scorpio, Cancer. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.